sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 16, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. O teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Isang MMDA officer, pinagbawalan muna sa clearing operations matapos na namang umeksena at mamahiya umano ng isang violator na guro. Teachers Group, umalma. Pangulong Marcos, maaaring pahintulutan ang pagsasapubliko ng tax records ni VP Sara Duterte ayon sa dating BIR Commissioner. Investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games, hindi pang i-intimidate ayon sa palasyo. Sa showbiz, Aura Briguela umaura sa kanyang bagong retoking ilong. At Angel Locsin, may mensahe kay Robin Padilla sa gitna ng mga pahayag ng senador sa impeachment trial. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Patuloy na umaani ng batikos ang isang officer ng MMDA na mahilig mag-post sa Facebook ng clearing operations matapos na namang umeksena at mamahiya umano ng isang violator na isang guro. Dahil dito sinuspindi ng MMDA ang naturang officer sa pagsasagawa ng clearing operation. Pero umalma naman ang isang teachers group dahil naniniwala silang dismissal na dapat ang parusa. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Sir, baka pwede wag din ang iyado sa ano. Kaliwa kayo. Sa ano nyo, teacher. Blurred ka naman eh. Ito ang viral video ng head ng Special Operations Group Task Force for Road Clearing ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na si Gabriel Go na umaani ngayon ng samut-saring reaksyon at kritisismo. Makikita sa video ang pagpapatigil ni Go sa motorsiklo ng guro dahil wala itong suot na helmet habang nagmamaneho. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Taga saan ka ba? Dito po. Ano ka dito? Teacher po. O teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Hindi nagustuhan ng publiko ang naging pananalita ni Go sa guro na anilay isang pamamahiya. Komento ng netizens, kahit blurred ang mukha ng guro sa uploaded video, maari pa rin siyang matukoy ng mga kakilala dahil sa boses, uniforme at motor na gamit. Anila, mahinahong humarap ang guro at umamin sa kanyang paglabag. Kaya dapat anila may respeto ring kinausap at nakitungo si Go. Agad na pukaw ang atensyon ng mga teachers group at nagsampa ng reklamo sa MMDA. Para sa Teachers Dignity Coalition, hindi nila binabaliwala ang paglabag sa batas trapiko at wala sino man anila ang dapat ma-exempt dito. Pero anila, hindi dapat humantong sa public humiliation at pang-iinsulto ang paninita lalo't public servant si Go. Dahil dito nakatakdang pagpaliwanagin ng MMDA si Go kaugnay ng insidente. Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order. Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya. Sinuspindi na rin si Go sa lahat ng clearing operations ng ahensya. Pero paglilinaw ni Artes, sa clearing operations lang suspendido si Go at nananatili itong empleyado ng ahensya. Inalmahan naman ito ng Alliance of Concerned Teachers. Dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher. So for all these reasons,
it's time for him to go. Repeat offender na itong si Gabriel Go. May nangyari ng ganitong insidente rin last year. Ayon kay Tinio, mas malalim na kultura ng kayabangan at kawalan ng pananagutan umano ng ilang enforcement unit ang naging asal ni Go. Simula pa lang aniya sa pagbaliwala nito sa hiling ng guro na huwag i-post ang video, patunay na umano na pambabaliwala sa right to privacy at dignidad ng individual. Titingnan din natin yung allegations or mga complaint na ito pong mga ganito ay nagbabiolate ng privacy. Ayon kay Artes, layo ng documentation sa pamamagitan ng litrato o video na ipakitang may ginagawa silang trabaho na tugon sa mga reklamong may kinalaman sa batas trapiko. Bibigyan din ng MMDA ng pagkakataon ng guro na ipaliwanag ang kanyang panig. Habang nakatakda naman ang MMDA na kumonsulta sa National Privacy Commission, kaugnay pa rin ng usapin. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Samantala, aktibong nakilahok ang mga bata at mga magulang sa Timoteo Paez Elementary School sa paglulunsad ng ikatlong yugto ng Yes to Ayos ng Metropolitan Manila Development Authority sa Pasay City ngayong Huwebes. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, hindi lang basta programa ang Yes to Ayos, kundi isang inisyatibo para magkaroon ng sistema ng disiplina at responsibilidad. Sa ilalim ng Yes to Ayos Code, 10 good habits ang inaasahang isa sa buhay, kabilang ang pagsunod sa batas trapiko, pagiging marespeto at pangangalaga sa kalikasan. Anya, ikinakasa na rin nila ang pakikipagtulungan sa Department of Education para mas marami pang estudyante ang kanilang magabayan at maturuan ng disiplina. And this time, in-involve na natin yung mga estudyante. Kailangan talaga nating mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang Safe School Zone at Child Protection Ordinance para sa seguridad ng mga mag-aaral. Sa gitna ito ng mga insidente ng bullying, kabilang ang isang estudyanteng nakaranas ng cyberbullying sa pamamagitan ng AI. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Ako po yung tinutukoy nila, pero yung photos po na nakalagay po doon is, it wasn't me po. Matinding trauma ang inabot ng 13 anyos na si alias Ikay matapos mabiktima ng cyberbullying noong 1 taon. Ang ginawa ng kanyang nakaalitan sa eskwelahan ay nag-post sa social media ng mga masiselang larawan umano ni Ikay na ginawa sa pamamagitan ng AI. I felt very sad po and then very alarmed sa pinost ng taong yon since I know it wasn't true, so I thought na people would believe it. Mabuti na lamang aniya at nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsumbong sa kanyang guro na agad namang umaksyon. Nagsabi na din po ako sa mga teachers ko. So, ang nangyari po is napunta po sa guidance yung taong nag-post. Sa Quezon City, nakapagtala ng 31 kaso ng cyberbullying noong taong 2025. Ayon sa lokal na pamahalaan, 90% sa mga ito ay naresolba na. Nagsusulong ng ordinansa ang pamahalaang lungsod para mapaigting pa ang seguridad ng mga mag-aaral. Naka-file na sa council yung safe schools natin na ordinance and child protection ordinance para siguraduhin na well-coordinated yung security around the perimeters of our schools. Sa issue naman ng cyberbullying, ang focus ng mga bata ng oras nila sa school ay pag-aaral and hindi lang lahat nakadepende dun sa digital devices. So we are in support na sana mabawasan yung paggamit ng devices sa ating mga paaralan. Nagbigay naman ng babala ang QCPD Anti-Cybercrime Team sa mga masasangkot sa bullying. Pag ito ay in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung penalty is magiging 1 degree higher. So mas mabigat yung parusa. Kung inisip nyo na hindi kayo magiging liable,
there's always mga intervention na or repercussion sa mga actions natin. Tiniyak ng QCPD na tutugunan ang lahat ng reklamo kaugnay sa cyberbullying para mahanap ang mga nasa likod nito. At kung minor de edad naman ang sangkot, ay katuwang nila ang Department of Social Welfare and Development. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Muling pinasaringan ni Senator Alan Peter Cayetano ang Malacanang, TOJ at NBI dahil sa anya ay pamumulitika sa likod ng inanunsyong investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Sa harap ng issue, dinepensahan naman ng Malacanang si Public Works Secretary Vince Dizon mula sa anumang pagkakadawit sa SEA Games controversy. Kinutya ni Senator Alan Peter Cayetano ang Malacanang, National Bureau of Investigation at Department of Justice sa harap ng NBI investigation sa bilyong-bilyong pisong anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang pero hindi naman kayo halata. Ayon kay Cayetano na siyang dating House Speaker at tumayong chairperson ng SEA Games Organizing Committee, politically motivated ang investigasyon. Pagtatangka umano ito upang ma-intimidate silang minority senators bago sumalang sa impeachment trial court ang hepe ng NBI na si Melvin Matibag sa susunod na linggo. Bagay na pinabulaanan ng palasyo. Sa ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Samantala, dinipensahan naman ng Malacanang si Public Works Secretary Vince Dizon matapos ibaling ni Cayetano ang atensyon sa dating hepe ng Bases Conversion and Development Authority na dapat anyang imbestigahan bilang tagapamahala sa pagpapatayo ng ilang infrastruktura para sa 2019 SEA Games. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso. Kinumpirma rin ng Office of the Ombudsman na naibasura na ang reklamo kay Dizon. Gayunpaman, pinalutang naman ng NBI ang posibilidad na ipatawag si Dizon bilang resource person sa SEA Games probe. Kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya dun sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Huwag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Sa huli, hinamon ni Cayetano ang NBI na mag-imbestiga sa SEA Games basta't iimbestigahan rin nila ang flood control anomalies. Maglalabas ang pamahalaan ng bagong financial assistance para sa low-income Filipinos habang naghahanda ang bansa sa panibagong oil price hike. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa 3.5 million na benepisaryo ng 4-piece at walang gutom program ang makatatanggap ng one-time cash grant na 2,000 piso. Habang may 1.5 million low-income workers naman ang makatatanggap din ng 2,000 pisong subsidiya mula Hulyo hanggang Disyembre. Tinawag ng pamahalaan ang programa na Uplift Assistance na layong tulungan ang mga pamilyang Pilipino. Palawakin din umano ang suporta para sa mahigit 2 milyong mahihirap na mga Pinoy base sa natukoy na 2024 Community-Based Monitoring System. Wala pa namang inaanunsyong planong pamahalaan para sa mas maraming Pilipinong hindi sakop ng subsidiya na apektado rin ng tumataas na presyo ng langis. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
Mas simple at mas matipid ang preparasyon ng House of Representatives para sa paparating na 2026 State of the Nation Address o SONA sa July 27. Ayon kay House Sergeant-at-Arms Ferdinand Melchor de la Cruz, ito'y bilang pagtugon sa kasalukuyang nararanasang krisis. Walaan niyang red carpet ngayong taon at pinayuhan ng mga bisita at lady lawmakers na magsuot ng simpleng Filipiniana at hindi mga magagarang gown. Nagsagawa naman ng mga opisyal ng Kamara at Senado ng walkthrough sa Batasang Pambansa Complex nitong Huwebes. Tinatayang nasa 22,000 pulis ang ide-deploy sa SONA para sa seguridad. Iginiit naman na 100% ready na ang Kamara sa anumang posibleng mangyari kabilang ang security concerns at mga hindi inaasahang kalamidad. I think we're in the same page naman that na dapat we'll keep it low-key. Pero very dignified pa rin naman. As far as security is concerned, okay naman na dito sa loob. Yun nga, yung for me particularly, siyempre yung safety rin. In case may mga mangyayari na hindi natin ina-expect, like earthquakes or whatever, yung mga natural mga calamities mo. Kung meron man, na normally wala naman nangyayaring ganun. Nagsara ang halaga ng piso kontra dolyar sa 61 pesos at 62 centavos ngayong Huwebes. Gayunpaman, higit na mas mataas at malakas ito ng kaunti kumpara sa 61 at 68 centavos na naitala nitong Miyerkules at sa 61 pesos at 71 centavos noong Martes. Base sa ilang ekonomista, humina ang dolyar kontra major global currencies matapos lumabas ang mas magandang US inflation data. Anila nabawasan dahil dito ang tsansa ng posibleng Fed rate hike sa December 2026. Nakatulong din umano sa piso ang babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangko laban sa paggamit ng foreign exchange derivatives para kumita sa currency volatility. Ipinakita ng celebrity na si Aura Briguela ang kanyang bagong look 10 araw matapos sumailalim sa rhinoplasty o tinatawag na nose job. Sa Instagram, ibinahagi ni Aura ang mga larawan niya sa mga kalye ng Ho Chi Minh City sa Vietnam kung saan makikitang wala na ang post-surgery cast ng kanyang ilong. Anya, ito ang unang beses niyang mag-makeup muli matapos ang operasyon. Pero pakiusap ni Aura sa publiko maging mabait sa pagkomento dahil patuloy pa rin ang paghilom ng kanyang mukha. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaibigan niya sa showbiz, kabilang sina Mimia at Bea Bores. Nauna nang ibinahagi ni Aura sa vlog ang kanyang rhinoplasty experience at sinabing hindi man dahil sa sobrang insecurity, ramdam niyang kailangan niya ng enhancement para sa bagong ilong. Susunod, PBBM, kailangan munang pahintulutan ng BIR na ilabas ang tax records ni VP Sara Duterte ayon sa dating commissioner. At training vessel ng Japanese Coast Guard nasa Maynila para sa 4 na araw na bisita. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Ayon sa PNP, kabilang sa mga naaresto ang umano'y gunman, isa pang suspect na inakusahang ng sexually assault sa Filipina live-in partner ng biktima at isang lookout na kusang sumuko sa otoridad. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco, tumutugma ang salaysay ng isa sa mga suspect sa pahayag ng partner ni Carpenter. Batay sa investigasyon, planado ang robbery na tinitingnang motibo ng pulisya. Bagamat inaalam pa kung bakit agad binaril ang biktima. Isa sa mga suspect umano ay dating nagtrabaho sa bahay ni Carpenter matapos magpagawa ng bakod ang biktima. Kasunod yan ng nauna ng panloloob na hindi naiulat sa pulisya. Patuloy namang tinutugis ang ika-4 na suspect na posibleng may hawak ng baril na ginamit sa krimen at ilan sa mga natangay na gamit.
Nasa isang funeral parlor sa Dumaguete City ang mga labi ni Carpenter habang nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa US Embassy para sa kanyang pamilya. So pumasok po sila at around 11:30. Agad pong itong si Elias M.O. binaril ang victim po natin, American. Then ito po namang si Elias JF, yung the second one arrested, dinala po sa kwarto, sa isang kwarto doon ang live-in partner where allegedly she was raped or sexually assaulted. At ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout. Kailangan munang bigyan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue na isiwalat ang tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ayon kay dating BIR Commissioner Kim Henares. Anya, bahagi ito ng due process sa hiling ng prosekusyon sa impeachment trial court na ipasupina ang financial records ng Vice. Pero ang tanong ay kung handa ang Pangulo na makialam sa issue. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Nasa kamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung isa sa publiko ang tax records ng sinumang public official ayon kay dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Kim Henares. Inaabangan ang desisyon ng impeachment court sa July 20 kung pagbibigyan ang hiling ng prosecution ay pasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng akusasyong hindi may paliwanag na yaman. The BIR Commissioner still have to get the authority. Ngayon, kung hindi niya makuha yung authority, pupunta ho siya sa Senado, sasabihin niya, hindi ako makaka-release kasi hindi ako binibigyan ng authority ng Presidente. Sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona noong 2012, nai-release ni Henares ang tax records ng punong maestrado sa impeachment court matapos humingi ng pahintulot mula kay Pangulong Benigno Aquino III. Sa sitwasyon ngayon sa impeachment trial ng Vice Presidente, ang problema dun sa una, kasi hindi ba sabi ni Presidente Marcos, ayaw niya humakialam sa impeachment. Maniniwala ba kayo na walang pakialam ho ang Presidente dito sa impeachment? I would think that we would not be wasting all this time and resources if they did not really want to impeach her. ayon naman sa tagapagsalita ng impeachment court kung makakapaglabas na ng desisyon sa Lunes ukol sa hiling na pagsabina sa financial records ng Vice Presidente. Wala talagang sure na sure. Kailangan nyo nang i-factor in na itong mga ebidensya na hinihingi ng prosecution ay wala namang urgency na kung sasabihin natin dahil hindi pa naman ipepresenta itong mga ebidensya na to. Nauna nang iginiit ng prosekusyon na ang pagsisiwalat sa financial records ng Vice ang magpapatunay sa umunoy hindi may paliwanag na yaman ng kalawang Pangulo. Kinontra naman ito ng depensa at sinabing labag ito sa karapatan na nasasakdal. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Dumaong sa Maynila ang training vessel ng Japanese Coast Guard na Itsukushima para sa 4 na araw na port visit. Sakay ng 134-meter training vessel ang 123 personnel, kabilang ang officers at crew, trainees at isang doktor. Layo ng pagbisita na palakasin ang maritime cooperation at professional exchanges sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard. Ito na ang huling overseas port of call ng Itsukushima bago bumalik sa Japan sa ilalim ng Global Ocean Training Voyage ng Japanese Coast Guard ngayong taon. Sa loob ng 4 na araw, magkakaroon ng courtesy calls, ship tours, sports activities, onboard engagements at iba pang exchange ang mga tauhan ng dalawang Coast Guard. Ayon naman sa PCG, umaasa silang magkakaroon ng sariling dedicated training vessel sa hinaharap bilang bahagi naman ng modernization program. So I'm expecting the next 4 days during my visit to the Philippines. I'd like to further strengthen the friendship between PCG as well as the JCG. And also I believe that the strong bond between Philippines and Japan will contribute to our further strengthen for the future. It's under the capacity building program that we had with Japan Coast Guard. At ito naman ay regular nating ginagawa
hindi lang dito sa barko, maging sa mga training programs in country tsaka out of the country na training programs na binibigay nila sa atin. Matagumpay na pinalapag ng kauna-unahang babaeng fighter pilot ng Philippine Air Force na si Major Jul Liza Berana ang isang FA-50PH Golden Eagle fighter jet sa RAF Base Darwin sa Australia. Touchdown ang unang female fighter pilot bilang bahagi ng exercise Pitch Black 2026. Nagpadala ang Philippine Air Force ng 4 na FA-50 fighter jets, isang C-130 transport aircraft at mahigit 200 personnel sa Northern Australia. Bahagi naman ito ng Premier Biennial Multinational Air Combat Exercise ng Royal Australian Air Force. Layon ng exercise na palakasin ng interoperability, air combat readiness at kooperasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Sa aming pagbabalik, Angel Locsin, pinuna si Senator Robin Padilla online hinggil sa tindig nito at prinsipyo sa politika. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Trending ngayon ang tawag pansin na social media post ni Angel Locsin kay Senator Robin Hood Padilla. Ito ay matapos ideklara ni Padilla sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na siya ay isang komunista habang kinwestiyon ang testimonya ng NBI Bangsamoro Regional Director na si Jeremy Lotoc. Mensahe ng aktres, "Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat." Ayon sa Darna actress, natuwa siya na makita muli ang pagiging honest ni Padilla pero tinanong din niya kung nasaan siya nung panahong nire-red tag ang aktres. Pinuna ni Angel ang umano'y pagdepensa ni Padilla kay Apollo Kibuloy at ang paninindigan nito umano sa China. Diin pa ni Locsin ang utang na loob ng mga public official ay sa Diyos at sa lahat ng Pilipino at hindi lamang sa iisang tao. Samantala, nilinaw naman ni Padilla na ang tinutukoy niyang komunismo ay ang diwa ng pagkakapatiran, malasakit sa kapwa at panlipunang katarungan at iginiit na tutol siya sa dahas at armadong pakikibaka. Ayon pa sa senador, hindi sumasalungat ang kanyang paniniwala sa kanyang pagiging Muslim, reservist ng Philippine Army at suporta sa kapayapaan. Sino ba sa atin ang ayaw magpapigil mag-TikTok? Pero paano kung nakakita ka ng magandang spot? Maraming tao. Itutuloy mo pa ba? Panoorin na nakaka-GV na video. Mapapaulala sa giling ko. Mapapaulala sa giling ko. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa Renaissance artist at inventor na si Leonardo da Vinci. Ang sabi niya, "Hindi kailanman nakapapagod sa isipan ang pagkatuto ng kaalaman." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.